Magandang gabi and salute sa inyong lahat. Wait, hindi kita ang character ko. Yeah. Magandang gabi and salute sa inyong lahat. Another Ragnarok X Next Generation content naman tayo mga tol. And for this content, I will just share to you na I'm already part of 700k HP club. Wala namang ganong club tol, technically. Pero sa imagination ko, para lang may goal tayo. Kasama na tayo sa 700 HP club. Ayan, so as you can see on top of yung HP ko na now is 713,511. So medyo mataas-taas na yan, tol. Pag-uusapan natin ngayon, tol, is F2P friendly ba ang Crusader job? Based sa personal opinion ko, I will say yes, tol. Yes, kasi hindi mo kailangang mag-focus ng gastos ang malala to. Kung gagastos ka, mas advantage sa'yo. Pero kung i-enjoy mo lang yung game, tol, okay lang din magpo-progress ka. And I will explain the reason why magiging F2P friendly to sa latter part. So, question is, F2P friendly ba to? Yes, tol. Why? Ano bang reason kung bakit mo nasabi yan? Mada, ano bang reason kung bakit siya F2P friendly? It's because, tol, sustainability plus damage is sabay siyang umaangat. Let's just, for example, i-compare natin siya sa, let's say, Int Sniper, tol. Kapag nag-focus ka sa damage, may iwan mo tong sustainability kasi magfo-focus ka ng lahat ng resources mo para pataasin yung int stat mo para mas kumate ka for int snipers. Ngayon, para maging sustainable ka kasi hindi naman pwedeng damage ka lang, lalo na sa KVM, tol. 2 to 3 hits mo nga lang yung kalaban, pero kung 1 hit ka lang din ng mga normal character in-game, useless, hindi mo magagamit yung firepower mo. Ano ka, parang glass cannon ang tawag doon. So, ang gagawin mo, resources mo, papataasin mo yung int, papataasin mo rin yung HP mo. Hindi sila sabay umaangat. Compared sa Crusader, tol, sa Crusader naman, the way tataas ang damage skill set ng Crusader sa one hand and shield type, hindi ko kasi alam yung two hand and yung spear type. I'm just speaking in behalf of one hand and shield type. Ang sustainability and damage is sabay siyang umaangat gradually. Sabay na sabay siya. Kasi ang skill damage ng Crusader, nagano ako. Nag-reset. Ang skill damage ng Crusader is mag-base sa laki ng HP mo. Ngayon, hindi mo kailangang mag-focus ng resources mo just to make your damage higher kasi magagawa mo yan sa pagpapataas ng HP mo. Ngayon, ang goal mo lang sa Crusader is pataasin yung HP. That's it. Pataasin yung HP tsaka mag-target ka ng specific haste para magamit yung mga skill para magamit yung mga skills mo para maging maganda yung rotation ng skills mo. So, yun yung reason kung bakit siya user-friendly kasi sustainability plus damage dealt is sabay silang umaangat eventually pag nag-i-improve ang character mo. Now, slow progression sa Crusader natin is also good. Good in a sense na hindi ka mape-pressure nga. Kasi nga, iniisip mo, hindi mo pataasin yung HP, tapos tataas din damage mo. Pag other jobs and all, din mo pataasin yung HP at saka damage para maging effective ka. Dito, HP lang. So, paano ko nasabing very, very, friendly, F2P friendly? Kasi tol, tinan mo to ha. Sa upgrade and refine ng character ng Crusader, kapag nag-upgrade ka ng muffler, shoes, dalawang accessories mo, talisman, offhand, and yung main hand mo, tol, tataas ang damage mo automatic. Compare ulit natin siya sa Int Sniper. For Int Sniper or other hard-hitting character, tol, kapag nag-upgrade, let's be honest, iniiwan natin tong muffler, shoes, and armor sa upgrade natin. Most likely. Kasi gusto mo as much as possible, magkaroon ka ng high damage output as much as possible. So, iuhuli mo yan mga tol, iuhuli mo yan. Doon lang tayo sa totoo, ganun din yung iniisip ko before. Dito naman sa Crusader, tol,
either of these 7 equipments, bukod lang sa armor, pwede ka mag-upgrade dyan and mag-improve ang damage and HP mo. So, yun yung slow push na mararamdaman mo yung progression mo, tol. Let's say, for example, nag-focus ka sa muffler and shoes. In-upgrade mo yan. Diyan ka nag-focus. Tataas ang HP mo, tataas ang damage mo. Check. For example, nag-focus ka sa VIT accessories mo, dalawa. Upgrade mo siya. In-upgrade mo siya, in-refine mo siya. Tataas ang VIT mo, tataas ang HP mo, tataas din ang damage mo. Check. Kapag naman talisman, tol, pag in-upgrade mo yan and ni-refine mo, na buenas ka sa refine, hindi tataas ang HP mo, hindi tataas ang pen mo, pero tataas naman ang haste na character mo. Meaning, makakapagdagdag ka ng skill level sa mga skill rotations mo. Kung before ang kung before ang bash na kaya mo lang i-equip kasi mababang haste mo 5, let's say for example 5, pag nag-upgrade, refine ka ng haste talisman mo, magiging 10. So tataas ang damage mo definitely. Kapag offhand mo naman yung shield mo, tataas ang HP mo kada refine and upgrade dyan. So tataas ang damage mo based sa skill multiplier damage ng Crusader. Lahat yun nagre-rely sa HP percentage. So tataas ang damage mo. Kapag yung main hand weapon mo naman, main hand one-handed sword mo naman, hindi tataas ang HP mo. Hindi tataas ang HP mo pag in-upgrade or refine mo yan, pero tataas naman ang pen mo, physical pen, which will make your skill damage more nabubulol na ako, to make your skill damage na mag-damage na mas malaki. So, as I've mentioned, slow progress mo sa Crusader to, ramdam mo yung progression mo dyan kahit slow ka kasi either of these 7 lataas ang damage output mo. Kapag nag-upgrade ka naman ng armor, hindi tataas ang damage output mo, pero yung sustainability mo mas titindi. Mas tataas yung sustainability mo. So, yung slow progress ng Crusader is good kasi nga based dun sa mga reasons na yon. Ngayon, gagawin naman natin is magda-damage test tayo sa 700k HP. Ano bang damage ko ngayon sa 700k HP? Punta tayo sa wooden dummy. Ayan. Sa wooden dummy. So, ang skill na i-check natin ang damage is shield charge and shield boomerang. Kaya kasi yung main damage skills ko for grinding and for instance and possibly for BH in the future. Ayan, so start tayo sa shield charge. Ilan ba yung damage ko ng shield charge? Check natin yung definition kasi sabi ko kanina, kada taas ng HP mo, tataas ang damage mo. The reason behind that is this. For shield charge, tinan nyo yung damage multiplier niya. Sa physical attack, 115% plus own 1.15% max HP plus own vitality times 26. So, HP, vitality, multiplier na damage mo, high damage. The more tumaas ang HP, the more tumaas yung VIT mo, high damage tol. Same thing with shield charge, 180% physical attack plus own 2.25% max HP plus own vitality times 30. So, multiplier niya is HP and VIT mo. Yung physical attack, hindi masyadong importante kasi mababa ang physical attack, raw physical attack ng Paladin kasi nga wala naman tayong strength stat na nilalagay. Okay, so damage test tayo sa shield charge. Ito ang damage test natin for 713,511 HP. Okay, so shield charge, ang damage natin is bakit? Yung poison. So, layo-layo ka dyan. Nagpo-poison talaga ako. Pag, kailangan ko muna ayan. Pagka-damage, layo kagad tayo. Okay, so 43, yun. Ito yung damage ng shield charge natin.
43,651. So, medyo mataas siya, tol. Ngayon, check natin ngayon yung damage ng ng shield boomerang. Yung shield boomerang nagbabounce niya ng 3 beses. So, lipat tayo sa kabila. So, ano ba yung damage ng shield boomerang natin? Sa single target muna pala kasi pag nag-shield boomerang ko dyan, mag-a-add siya damage dyan eh. Dito muna tayo sa single target. Sa single target natin, masyado tayong malapit. Nagpo-proc yung OC. Ayan. Shield boomerang natin is 36,973. Ngayon, pag tinira natin yung corner na to, magbabounce sa 3 dyan, tol. So, click natin to. Shield boomerang tayo. Ayan. Okay. So, again, just a recap. Ang damage ng shield boomerang natin ng 700k HP is 36,973. And ang damage naman ng shield charge natin kapag 700k HP is 43,651. And for me, enough na yan kasi nag-start pa lang yung character ko. Once na maging 1 million na HP ko, once na maging 10 million na HP ko, kakati yung damage ng dalawang skill na yan. Plus yung isang skill pa pag paladin na ako. Ayun yung damage test natin ngayon. Check naman natin ngayon kapag dun sa monster kung saan ako nag-grind. Ano bang itsura niyan? So, nag-grind ako ngayon sa pier. Reason kung ba't ako sa pier nag-grind kasi dito lang yung kaya kong isolo na kahit hindi ako mag-party, kaya ko on my own sa pag-grind. So, check natin kung maki-clear out ko kagad tong 5 to ng mabilis. Kasi yun yung goal natin pag nag-grind. Kapag nag-grind ka ng solo. Pag nag-grind ka ng solo, dapat mas mabilis mong ma-clear ang mobs para hindi ka masausawan. So, check natin dito kung kaya ko bang i-clear to ng mabilis. For this mob, nag-equip ako ng Magnum Break para malagyan yung weapon ko ng fire attribute kasi yung monsters, yung mob na to is earth type. So mas malakas yung damage ng skill ko dyan kasi nga ma-infuse ako sa fire element. So check natin kung makiklear ko kagad to ng mabilis. Let's go. Auto natin. Okay. Technically, one hit ko sa ng spear boomerang ko kapag naka-magnum break ako, as you can see. So very effective yung grinding ko dito. Yes, small yung mob, hindi siya hard yung hindi medium or hindi large yung mob, pero mataas yung damage output ko. One hit ko lang yung 3 ng spear boomerang ko. Ayan. So very effective for grinding. Sorry. Ngayon, ano bang kung sa mga follower natin dyan ng Crusader, ano ba yung skill rotation ko pag nag-grind? Tol, ito ang skill rotation ko pag nag-grind. 4 lang yung nag-rotate na skill sa akin. Nagma-magnum break ako para ma-infuse yung weapon ko o para maging fire yung element ng weapon ko. Shield charge ko, level 2 kasi yan pa lang yung kaya. Pag ni-level 3 ko kasi yan, hindi na 2 seconds yung cooldown. Ayun kasi yung goal ko, kailangan maging 0 yung valuable cooldown eh. Pag tinri ko siya, hindi na siya 0. Magkakaroon na siya ng difference. So, nakatulang muna siya. Next is yung spear boomerang ko. Yung spear boomerang ko naman, 0 din yung variable cooldown and then level 3 siya as of the moment. Pag nag-4 siya, pag finor ko yan, hindi rin magiging 0 yung variable cooldown. And then bash, naglalagay ako ng bash. Pwede ko naman siyang itanggalin sa auto ko, pero nilalagyan ko na rin siya as additional damage output. And then for the setup naman dito, naka-normal attack ako. The reason ko bakit naka-normal attack is nilagyan ko yung battle wheel tsaka sword mastery. Yung battle wheel, nilagyan ko ng battle wheel. Kapag yung battle wheel, kapag nakakapag-normal attack ako, yan, nagsa-stack yan, nagdadagdag sa akin ng additional physical attack, which will definitely help me sa pag-grind. So again, ito yung skill rotation ko. Ayan. Ang 4 na skill na yan. And then, dito naman, naka-AFK in place lang din ako. Pupunta ako sa gitna kung saan ako nag-grind.
Tapos, buong araw na mag-grind yung character natin doon. Ayan, so feedback tol. Feedback ko sa Crusader. I can feel na mag-enjoy pa ako lalo sa character na to. Hopefully, ma-push natin to the extent na nagawa natin sa clown natin na na-push natin siya as much as we can. Dito, yun din yung goal natin kasi nag-enjoy ako na magpapataas lang ako ng HP, yun lang yung goal ko, pero tumataas din yung damage ko at the same time. So, for me, good tong character na to and eventually, in the future, baka magawa ko na rin yung bala ko mag-solo BH dahil pag let's say yung pangarap natin, let's say for example nag 10M na yung HP natin, mataas na rin yung damage output ng mga skills natin nan. And basically mataas din yung haste ko noon by that time, so magkakaroon tayo ng yung mga skills natin mas mataas din yung skill level, mas mataas yung damage output. So yun yung feedback natin for our Crusader. And again, I'm welcoming myself to 700k HP Club. Yun muna yung video natin for now and see you on my next one. Salute sa inyong lahat. Bye!